Mga kwento ni Felmo. Ako po ulit ito, ang sender ng kwentong pinamagatan yung may mga aswang nga ba sa kapis. Gaya ng unang kwento, ay ibabahagi ko ito sa point of view ng aking amang si Rigor. Pangalawang karanasan. Nangyari ito malapit sa isang baryo o barangay kung saan nadadaanan ng Panay River. Hindi ko alam kung lapitin ba kami ng ganitong nilalang. Sabi nga ng tatay ko sa akin, hindi ito babae yung lumalapit kundi aswang. Bali nagkataon kasi noon na nililigawan ko si Neneng, ang magiging asawa ko. Pumupunta-punta ako doon, nakikisabay sa mga paroon at parito na sasakyan. Buntis noon ang kapatid ni Neneng na si Luisina. Ang sabi nila, maselan umano ang pagbubuntis nito, kaya laging kulong sa bahay. Akala ko talagang dahil sa health issue lang o ano. Pagkarating ko dun sa kanila ay kailangan ko pang maglakad ng konti. Habang naglalakad, nagulat na lamang ako nang merong lumapit sa akin. Kumapit. Isa itong matandang babae. Wala naman akong napapansing kakaiba sa kanya. Ang sabi niya lang ay kung pupunta daw ba ako sa bahay ng buntis. Sabay turo sa bahay nila Neneng. Tumango naman ako. May inabot ito sa akin. Bigay niya umano kay Lucina yon. Dahil sa nabalitaan niya na maselan ng pagbubuntis nito. Ano pong pangalan niyo, Nay? Baka pwede na lang kayong sumabay sa akin, no? Taga rito rin po ba kayo? Pero sumenyas na lamang ang matanda na sabi ay wag na. Umalis na ito. Nagpatuloy na ako sa paglalakad papunta sa bahay nila Neneng. Pagkarating doon, sinalubong ako ni Neneng. Akala ko ay galit ito sa akin kasi nakasimangot siya noon. Agad niyang kinuha ang bigay ng matanda sa kamay ko. Sabi ko hindi sa akin yung galing, sa matanda. Sabi naman ni Neneng ay alam niya umano na hindi sa akin yon. Dahil nakita niyang inaabot ng matanda pero nagulat ako nang itapon niya yon. At sabihin sa akin na hindi taga dito yung matandang yon. Hugasan mo ng suka at asin ang kamay mo bago mo banlawan ng tubig, Rigor. Saka ka pumasok ng bahay. Sinunod ko ito kahit na hindi ko pa naiintindihan ang nangyayari nun. Pagkapasok ko ay tinawag naman ako ng mga magulang ni Neneng. Kinausap ako patungkol sa ano pa ang sinabi ng matanda. Tumangutango lamang ang mga magulang niya. At sinabi nila sa akin na sa susunod na balik ko na ay doon na lamang umano pwede nang lapitan ng kapatid ni Neneng na buntis. Mahirap na umano. Tumango na lamang ako. At nang nagka-oras kami ni Neneng pagkatapos kong magsibak ng kahoy at mag-igib, meron na ngang ikinuwento si Neneng nun. Magmula nang mabuntis ang kapatid niyang si Lucina, ay meron silang mga kakaibang hindi maintindihang nakikita sa lugar. Nangyari na rin ito sa isa sa kabarangay nilang buntis. Ilang buwan na ang nakakalipas. Kagaya ng nangyayari kay Lucina. Nung nabuntis nga itong kapatid ni Neneng, ay may paroon at parito na dumadating sa daungan ng mga bangka ng mga bagong mukha. Madali lang naman talagang makakilala ng mga tagaron at hindi tagaron sa lugar. Kaya sigurado silang hindi tagaroon ng mga ito. Mga nagpapakilalang bangkero at pasahero. Nung una, dahil sa palaging naiinitan si Lucina ay nasa may balkonahe lamang ito palagi. Takang-taka umano itong buntis. Dahil bawat 5 minuto ata ay merong dadaan.
Hihinto sa may bandang lupa nila. Tapos ay aalok ng kahit ano. Isda, gulay, karne. Na dati-rati ay wala naman. At dahil sa hindi naman nila ito suki, tinatanggihan ito ni Lucina. Halos araw-araw ay ganun ang senaryo. Hanggang sa isang araw. May isang babae na naman na nagpakita nun. Inaalok na naman niya si Lucina ng paninda. At dahil sa alam niyo na, buntis at minsan ay masama ang pakiramdam. Nasungitan niya ang babae na yon. Sumama umano ang titig sa kanya. At diretsa itong tumitig sa tiyan niya at ang sabi nito, "Pasalamat ka. Maliit pa yan. Wala pa kaming mapapala." Sabay alis nito noon. Makalipas ang ilang linggo, eto na naman. Sa tuwing naiiwan sila Neneng at Lucina sa bahay, magugulat sila gawa ng may tarangkahan naman ang bahay pero bakit may mga kung ano-anong hayop ang pumapasok doon? Isang hapon, nagulat si Neneng. Halos mapasigaw siya nang makita yung asong pumasok sa kusina ng bahay. Ang baho-baho ng aso na ito. At nang buksan ni Neneng ang pinto, nagulat siya gawa ng nakakandado naman ito. Kaya papanong nakapasok ang aso na yon doon? Ang katanungan niya ay nasagot. Nang walang ano-ano ay sumampa ang nilalang sa may lutuan. Sa gulat ni Neneng, bigla itong nagkasya doon sa uwang o espasyo. Doon ito lumabas. Walang sira o ano sa paligid pero ang napansin niya ay ang nakakalat na pinaghubaran ni Lucina na tila ba hinalukay ng nilalang na yon. Nakapagtataka gawa ng kakatapos pa lamang ni Lucina na maligo nun. At yung mga suot na nakalabas na sa lagayan ay yung bagong hubad niyang kasuotan. Nilaban na lamang yun ni Neneng sa kadahilan ng nangangamoy mabantot na ito na parang damit ng nabubulok na patay. 4 na buwan ng buntis si Lucina. Nang sila mismong magpamilya, ang nakasaksi ng pangyayaring ito. Kinagabihan, wala ang asawa ni Lucina. Kaya madalas ay doon pa rin ito nalalagi sa bahay nila Neneng at mga magulang nila. Kahit nasa likod lang naman ang tirahan nilang mag-asawa. Wala ang asawa dahil sa nangingisda ito at paminsan-minsan ay naglalayag sa ibang lugar. Init na init si Lucina noon. Yung tipong kahit saan siyang parte ng loob ng bahay, para bang walang pumapasok na hangin. Makailang beses na rin siyang nagpapalit-palit ng kasuotan. Dahil sa buong akala niya ay naroroon pa ang kanyang ina sa labas at may inaasikaso ay lumabas ito. Mabuti na lamang at nakita siya ni Neneng na papalabas na ng pintuan nun. Mag-aalas 9 na nun. Kaya takang-taka si Neneng kung bakit lalabas itong kapatid niya. Sinundan niya ito dahil hindi siya namamansin. At saktong pagkabukas ni Lucina, ay meron kung anong itim na hayop na tumatakbo na para bang babanggain siya. Etong si Neneng, medyo maton ang katawan nito. Kaya nga siguro ako lang ang pumorma dito gawa ng takot sa kanyang mga kalalakihan sa kanila. Akala nga, tibo ito eh. Nung pasugod na ang hindi maintindiang hayop na ito, na ayon pa kay Neneng ay akala mo, may flashlight ang mga mata nagbabaga nun. Kitang-kita niya na nakatutok ang pagbangga nito kay Lucina. Kaya naman hinila ni Neneng si Lucina pabalik sa loob ng bahay at dali-daling inihambalang ang pintuan. Bumangga sa pintuan ng hayop. Nagsigawan ang lahat sa loob sa gulat.
Ultimong ang tatay nila Neneng ay napabangon na nakahiga na sana. At dahil sa nabitawan ni Neneng ang pintuan, ay bumukas ito ng konti at sumilip ang nilalang. Dinig na dinig nilang lahat sa loob. Nang magsalita ang nilalang ng mga katagang, malapit nang lumaki yan. Amin yan. Gulat na gulat umano sila kung papanong nakapagsalita ang nilalang na ito. Sa gulat ng tatay nila Neneng ay hinatak nito yung pagsara ng bahay nila. Yung gawa sa kawayan na iniharang sa pintuan. Kinuha niya yon. Tinadyakan niya ang pinto pabukas at hinampas ang nilalang. Tinamaan ito sa likuran. Dinig na dinig nila yung lagabog sa likuran nito. Umiyak ito at paatras na lumayo. At ang mas nagulat sila, tumalon ito sa mataas na bakod at tumakbo papunta sa likod na lote. Dahil sa nangyari na yon, napapadalas na ako sa pagpunta dahil na rin sa nag-aalala ako kay Neneng dahil sa nangyari. Pero kapag doon ako natutulog ay hindi pumapayag ang mga magulang ni Neneng na naroroon ako sa may loob ng bahay. Kasi baka umano isipin ko, sinasagot na ako ni Neneng. Pero syempre, ganun na rin yon. Sabali doon ako nakikituloy sa bahay nila Untoy, sa likod. Asawa ni Lucina. Samantalang si Lucina ay patuloy na natutulog doon sa bahay ng kanyang mga magulang. Nagulat ako isang gabi nang nagkagulo sa loob ng bahay. Dali-dali akong lumabas doon sa tinutulugan ko pagkatapos ay saktong nagbukas ang tatay ni Neneng ng pintuan sa likuran. Humingi ito ng tulong. Pagkapasok ko ay nakita ko na nakatayo si Lucina. Nagdudugo. Ang buong akala ko pa nga noon ay nalaglagan ito. Pero ang dahilan pala ng kanyang pagdurugo ay ang malalim na kalmot sa kanyang hita. Sumigaw ang tatay nila na umikot umano ako sa may tabi ng kwarto ni Lucina. Dahil bigla na lamang umanong nagbukas ang bintana nito. Inabot niya sa akin ang itak at tumakbo ako sa labas ng bintana kung saan sira ang bintanang literal. Nawasak ito. Pero wala akong ibang nakita o naabutan, kundi yung mga malalagkit na akala mo'y dagta pero kapag naaamoy mo na, buo-buo at napakabaho. Gumagapang ang laway na ito mula sa loob ng kwarto ni Lucina. Palabas sa bintana, pababa sa pader at may konti pang patak bago ito mawala sa harap ng bakuran. Lumabas pa kami ng tatay nila pero wala na kaming naabutan pa. Ayon sa nangyari kay Lucina, ilang gabi na umano siyang nananaginip ng masama. Nung una, nananaginip siya na merong tumatawag sa kanya sa labas. Kapag sinisilip niya naman ito, ay meron siyang nakikitang nakatayo sa labas ng lote nila. Sinasabi nito na malapit na umanong umumbok ang sinapupunan niya. Habang paulit-ulit ang panaginip niya na yon, napapansin niyang palapit ng palapit ang taong yun sa panaginip niya. Mula sa labas ng bahay ay unti-unti na itong nakakapasok hanggang sa halos nasa harapan na ito mismo ng kanyang bintana. Dahil na rin sa nangyari sa kanilang kabarangay, ay tila na alerto itong si Lucina. Gabi-gabi niyang itinatabi ang asin na inilagay. At hindi niya inakalang magagamit niya nga ito sa gabing yon. Nagising siya na hindi siya sigurado kung panaginip lamang ba pero sa pagdilat niya, nanatili siya sa pwestong nakahiga at hindi makabangon. Nasira ang bintana. Nang walang nakakarinig maski sino sa loob ng bahay, pinilit ni Lucina na bumangon. Naigagalaw niya ang kanyang kamay at paa pero tila ba bigat na bigat ang kanyang ulo at likuran para bumangon nun.
Hirap na rin siyang tumagilid o umupo man lamang. Mabuti na lang at nakapapa niya ang asin. Patunay na hindi lamang pala siya nananaginip nun, kundi totoo na. Kitang-kita niya yung babae mula sa may pagkabukaka sa may bintana. Ay bigla itong naging isang mabalahibong payat na nilalang. At mula doon ay saka bumuelo si Lucina. Isinampa niya ang mga kamay sa tiyan niya. Kasama ng asin na sinira na niya ang lagayan. At pagkatapos doon ay saktong nakapagbagong anyo na ang nilalang. Bababa na sana sa bintana nang maihagis ni Lucina ang asin. Nadulas itong nilalang na ito o umilag pero nagawa pa nitong pumatong sana sa mga hita ni Lucina na siyang dahilan para makalmot ang babae. Nang maramdaman niya ang sakit, saka na ito tuluyang nakasigaw at siyang dali-daling pagtayo ng nilang at paiwas na gumapang sa may bintana. Nang marinig ang pagbangon nila Neneng sa kabilang kwarto ay tuluyan na itong nawala. Magmula ng gabing yon ay palagi na kaming nagpupuyat. Hindi na ako halos nakakauwi nito dahil ang tatay nila Neneng hindi na rin makatulog. Ayon pa dito, gagawin niya umano ang lahat para makasiguradong ligtas ang magiging unang apo niya. Madalas kami ang nagpupuyat. Tapos kapag madaling araw na at ayos ng lahat, ay magyaya na itong uminom. Pampaantok umano. Laging lambanog ang iniinom niya dahil hindi siya nakakatulog ng maayos. Kahit na maaga na. Kumbaga sinasakto niya na magbubukang liwayway na bago ito magiinom at matutulog ng konti. Gigising ng mga 6:00 ng umaga at aalis na para magtrabaho. Samantalang itong asawa naman ni Lucina ay pauwi-uwi na rin nun. Hindi na naging maayos ang tulog ni Lucina noong mga panahon na ito. Kaya gumawa na kami ng hakbang para mahuli ang mga yon. Marami sila at pakiramdam namin ay pinag-aagawan nila ang laman ng sinapupunan ni Lucina. Ang sabi pa nga namin noon, ang unang mahuhuli ang siyang magiging kawawa. Pero hindi namin inakalang magiging matagumpay ang ginawa namin ito. Siguro, dala na rin ng pagiging hayok ng kung sino mang nag-uunang mga nilalang. Ay may mga bagay silang hindi kaagad napansin sa amin. Itong asawa ni Lucina. Gabi-gabi ay pinaliligo si Lucina. Pagkatapos ay yung pinaghubaran ni Lucina ay isinusuot niya. Samantalang si Lucina naman ay isinusuot naman ito ang pinaghubadan nitong mister niya. Doon pa rin natutulog si Lucina sa bahay ng kanyang mga magulang. Samantalang ang asawa niya naroroon sa may bahay nila. Kami naman ng tatay nila Neneng ay naghahantay lang. Antok na antok kami nung gabing yon. Halos 5 oras ata kaming nagbabantay. Magmula pa ng 7:00 ng gabi. Sa 5 oras na yon, dito na nangyari ang hindi namin alam kung katawa-tawa ba o nakakatakot. Sumigaw ang asawa ni Lucina. Kasabay nito ay ang kaluskos at kalabog sa bubungan ng bahay nila na tila ba nagwawala. Sumigaw kami kung nasaan siya gawa ng bakit parang may nakikipagbuno sa may taas ng bubungan nun. Sumagot ito nang naririto ako sa loob, sa kwarto namin. Tumakbo kami at pagkarating namin doon ay kita namin na tila may inayakap itong asawa ni Lucina na kung ano sa ere na hindi namin gaanong nakikita. Nang ilawan namin ito ng gasera, ay laking pagtataka namin na tila may kung anong makinang nalubid na ginagapos ito at umaabot ito hanggang sa may taas ng bubungan. At sa taas doon ay naroroon ang tila naghahalukay na kung anong nagwawala.
Ang ginawa ng asawa ni Lucina ay pinabuksan sa amin ng isang gasera. Isinawsaw niya ang kamay niya sa gaas at pinadulas ito sa mahabang bagay na yun na siyang lalong kinawala ng kung anuman sa may taas. At pagkatapos nun, ay bigla na lamang itong sinilaban ng apoy. Ramdam na ramdam namin ang pagwawala ng nilalang nang gumapang ang apoy sa mahaba na yon. Siya namang binitawan kaagad ito ng asawa ni Lucina at pagkatapos noon ay nakarinig kami ng paggulong sa may bubungan at sa mismong harapan ng pintuan ng bahay nila Lucina. Bumagsak ang nilalang na yon. Habang nakalaylay ang mahabang bagay nito na ang dulo ay nasa may bibig niya. Para siyang dila. Dahil sa ingay namin ay nagsilabasan ng ibang mga kapitbahay nila Neneng nun. Gulat na gulat kami dahil noong magsimula nang pumasok ang mga taong naroroon. Bukod dito sa isang nilalang na umiiyak na tila nagmamakaawa. Habang umaatras sa amin, meron pang 2 lumabas mula sa puno ng santol at isa sa may silong. Magkakamukha silang 3. Hinatak nila ang kasama nila. Nakalaylay pa rin ang mahabang lubid sa bibig niya habang tumalon sila isa-isa sa kabilang bakod. Siya naman naming hinabol ito kasama ng mga taong nagising para tulungan kami. Ayon sa kanila ay muntik na umano nilang maabutan ng mga yon. Gawa nang nagpaiwan kami at bumalik sa bahay para tingnan sa Lucina. Pinagbabato umano nila ang mga yon at tinamaan ang isang nilalang na nakalaylay ang dila. Inakay-akay yun ng mga kasama niya. At nang makarating na sila sa ilog ay tumalon sila at nawala na parang bula. Hindi tumigil ang mga tao sa pag-iikot sa paligid. Hanggang sa maalala nila ang daungan ng mga taong pumaparoon at parito. Sinubukan pa nilang pumunta doon para habulin pero tila huli na ang lahat. Nakita nila ang bangka na malayo na. At sakay noon ay ang 3 nilalang na nagbabaga pa umano ang mga matang nakatitig sa kanila. Matapos ng ilang gabing matahimik na ang paligid ng lugar nila Neneng, saka na ako nagpaalam na umuwi sa amin. Nung wala ako, may dumayo palang manggagamot na nireto ng kamag-anak ng asawa ni Lucina. Ang sabi nito, kailangan munang umuwi ni Lucina sa poder ng lalaki para mabantayan ng manggagamot ang bata. Naging maayos naman ang panganganak ni Lucina matapos nun pero medyo naging masakitin ang bata at payat. Nagkalaman lamang ito nung nagbibinata na. Naging bantog na naman ito noong kapanahunan. Naging kilala na naman ang lugar ng Capiz dahil sa pangyayaring ito. Pero ang nakakasigurado kami, ang mga dayong namamangga nun ay hindi talaga sa lugar namin. Lalo na ang ilog na sinasabi ko noong mga panahon na yon ay maraming mga dadaanang isla o lugar na hindi na sakop pa ng Capiz. Maraming salamat mga kagilaw sa pakikinig. Bago natin simulan yung shoutout, siguro napapansin nyo na hindi ako pala shoutout ngayon pero so far ito muna yung pinakahuling shoutout natin for this month. Medyo matagal po ako mawawala kaya hindi ko ma-open masyado yung messenger ko. Nagkaroon lang ng emergency pero gagawin ko po ng paraan para magkaroon pa rin tayo ng daily uploads. Ilan talaga hindi ko talaga masya-shoutout yung mga magme-message sa akin. Okay? So bali mga October na po tayo makakapagpa-shoutout ulit. Hindi ko na bibigyan ng detalye pero emergency po yun para sa akin biglaan. Ayun, simulan na natin yung shoutout.
Happy 1 month, Andrea Banalan. Happy 2nd month, Gymnastics and Lilibeth Lopana. Happy 3rd, Shara Alegre and Glenda Valdivia. Happy 4th, Evelyn Bunganay. Happy 5th, Salvador Amagan. Happy 6th, Babylin Dading Abbas. Happy 7th, Jane Pagobo. Happy 10th, Mafi 23. Happy 13th, Zeus Paul Zaragoza. Happy 16th, Miss Francis, Vin Alfaro, Alice Danoy, and Jel Balasa. Happy 19th, Mabel JL. Happy 21st, Mary Grace Rosales. Happy 23rd, Bea Miller and Marie Antoinette Motay. Happy 26th, Dilray Reed Ausan and Miss Jade Christine. Happy 28th, Esel Bautista, and happy 34th, Ligaya Punay. Sa mga nag-message naman, Sir, good day. Pag-greet naman po ako sa aking daughter na si Jayan Eliza ng happy 9th birthday, anak. This September 11, belated happy birthday. I love you from mama, and para po sa sarili ko ngayong September 14. Advance happy birthday po. Half of the senior years na po ako, Sir Seth, para naman may special na bumati sa akin. Love na love ko po yung boses nyo. Yun. Happy birthday po. Thank you. Thank you po sa suporta nyo, and more, ingat din po kayo palagi. From J.An. A. Slans. Sir, pa-shoutout naman sa mga araw-araw na nakikinig sa'yo, sina Ruby, Reneboy, Lucinio, at sa anak nila na si Chedi. Ingat sa pupuntahan nyo. Thanks from Ermin Balida. Sir, avid listener here, naubos ko na yata ng kwento mo at lagi nakaabang. Pa-shoutout naman sa amin ng asawa ko. I'm Leleng and hubby ko si Luis. Keep it up. I love your song stories. Sana dumami pa subs mo. Keep it up. From Rica Relucio Grehencia. Ayan, Leleng and LA. Magandang umaga, sir. Pa-shoutout po sa akin at sa partner ko na si Judy Ann Baluyan na nakatutok din po lagi sa mga kwento nyo. Galing niyo po mag-narrate. Ang gwapang-gwapo po kami sa boses mo. Oops! From Mercedita Ricosa. Thank you po. Sir, pabati po ulit sa anak ko na si Kelix Kobe. Siya na po ang kusang nagsasabing Thelmont at mas matutulog na po siya. 3 years old na po yung anak ko na yung niya na din po. Pabatin din po sa mama ko si Edita, Papa Felix at Michelle, mga pamangkin ko si Dustin, Kishi, Ashtin, Kyril, Zion, Sofia, Stephen, Feliz. Salamat po, sir. From Tin Baltes. Good day, sir. Idol na idol po namin kayo ng asawa ko. Gabi-gabi nakikinig sa mga uploads mo sa YouTube. Babati naman po yung asawa ko, Jiriel Lotrago. Happy birthday. Belated ba to? Or, hindi. Advance happy birthday. Kahit hindi po mismo sa araw ng birthday niya, September 18. Advance happy birthday, Sir Jeriel. Malaking bagay na yun. Nakaka-inlove po yung boses niya. Maraming salamat. Charmaine Dulay. Thank you. Hello po, Sir Seth. Good morning. Gusto po ko pong pa-shoutout ng belated happy birthday kay kambal ko, Heidi Calputora, Directo, at sa kapatid ko na si Ramon Calputura. Siyempre sa akin na rin last September 8 po, belated at advance happy birthday na rin sa kapatid ko na si Princess Calputura. Belated din po, September 11 yung birthday. Sorry po talaga. Salamat. Hope to avail some of your merchandise soon. More power and God bless. From Hannah C. Nieto. Thank you po sa inyo. From Cherilyn L. Asuncion. Hello po. Silent listener niyo po ako at lagi po akong nakikinig sa channel niyo tuwing nasa work. Ipapa-shoutout ko lang din po sana yung mga pinsan ko na yanggaw ko na makinig din ng mga story mo. Si Ison, Maymay, Bongbong, Vic, Vincent at Chinchin. Favorite ka na din po nilang pakinggan lagi. More kwentong aswang at katatakutan pa, Sir Seth. Thank you and God bless. P.S. Chichi na lang po ang ibinanggit nyo na name ko. Thank you po. Thank you din po. Nabanggit ko at yung name. Hello po, Sir Seth. Good day po. Ako nga po ulit si Ace Trinity of Polumbok. Pa-shoutout po pala si Alvin at si Jerry Laputan na pinakagwapo sa Alzona Tracking. Salamat at kay Babski. And last but not the least, good evening, Sir Seth. It's me again. Hope you're in good health. Pa-shoutout sa akin sa upload niyo bukas. Kahit happy birthday lang po. Happy birthday, MCB. Ayun na mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Siyempre, bukas po ulit.